This video is going to be another stock chart analysis video, and here are the 10 stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So before we do the stock chart analysis on these stocks, punta na muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So the last time na napag-usapan ko yung PSEI sa stock chart analysis video, so around October 27. And during this period, yung inaabangan nga natin na magiging galaw ng PSEI was either mag-consolidate siya dito sa malaki niyang box, no? So magsa-sideways movement lang siya, or susundan niya itong downward channel move niya na ginagawa. So yung favorable scenario sana natin for the PSEI is makalagpas siya, no, dito sa box. So, ang gusto sana nating mangyari, pumunta siya ng 6,150 or 6,2. Kaso, hindi nga nangyari yon, and mukhang wala na tong consolidation na sideways movement na ginagawa niya. So, mukhang ang ginawa talaga ng PSEI is sinundan niya yung downward channel. So, as we can see, for the past few days, nag-a-act as support, no, yung bottom part nitong channel. And since nabutas na nga ulit, no, yung levels na 6,000 and malakas talaga yung selling pressure, so nakita natin na nagkaroon ng support, no, between 5.8 to 5.7 na level. So, expected rin naman natin na dyan magkakaroon ng support because ito yung kanyang mga major support areas eh. So, ito, and this level here. So, ngayon, for the PSEI, it looks like tatanggalin ko na itong mga horizontal line sa taas, no, despite yan talaga yung mga key levels niya, pero sobrang layo na eh. So, we need to make adjustments again. For the PSEI, I think yung magiging key level talaga niya is itong 5.9 to 5.860 na level. So, dito kasi siya nagkaroon ng double bottom eh, before siya nahulog. So, ibig sabihin, magiging makapal na resistance to. So, there are two likely things that can happen. Pwedeng dito na siya gumawa ng consolidation, no, until it test niya na makapag-breakout sa downward channel, or sundan pa rin niya yung downward channel move niya, no, na pababa. And probably the worst case scenario pag nabutas niya tong 5.7 this coming week, kasi pwede pa talagang bumaba, no. So if we're going to look towards the left kung saan yung major support ng PSEI pag nabutas yung 5.7, so makikita natin na andito pa yung levels na yun, no, sa 5.4, no, if we're strictly speaking sa structure support niya. Pero it could also be a psych support sa 5.5 and 5.6. Pero kung structure talaga 5.4, no, yung pwedeng puntahan na prices. So the most likely negative catalyst, no, because of yung recent announcement na yung GDP natin 4%, so sobrang baba. So most likely lahat talaga ng mga blue chips, no, at malalaking companies nagsasuffer kasi nga mababa yung GDP, no. Maraming mga tao na hindi nag-expect na ganun kababa yung mapapakita na GDP. So mukhang until makakita ng improvement, no, for 4Q, baka doon pa lang magkaroon ng magandang galaw sa PSEI, or kung magkaroon man ng magandang catalyst, no, before that announcement for 4Q. So tingnan natin kung ano talaga yung pwedeng gawin ng PSEI in the coming days or weeks. So, for the first stock na pag-uusapan natin, so that's C-REIT. So, for C-REIT, no, this is the REIT of Citicorp or C-REC. So, sila yung sponsor niyan. And the last time that I talked about this stock, no, medyo matagal na. So, nung first week, August pa. So, when I talked about C-REIT, nagke-create siya ng small consolidation, no, and it was hovering above MA20. Tapos, during this period nga, I was able to identify na yung support niya is yung 3.56. So, when it made a pullback sa area na to, of course, it acted as the support, no? And sumabay to sa galaw ng market na maganda during that period na nagkaroon ng onting rally. So, dumire-diretso, no, pataas yung C-REIT. Unfortunately, nagkaroon ng bentahan, no, second week, third week, September. So, binalikan niya ulit yung level na to. So, it actually established a triple bottom at mukhang strong support talaga yung 3.56, no. And ngayon, natuloy yung breakdown sa October 20. So, hindi na napigilan ng support na to yung prices at dumiretso pababa, no? So, for now, we're going to adjust the level sa C-REIT. So, of course, this area is still a very important one and key level yan kasi several times nag-support. So, I'm going to put this as the R1. So, yung 3.53 to 3.56 na level. Very important level yan. And after that, no, this one sa 3.74 as the resistance 2.
Pero mukhang malabong mapuntahan niya to in the short term to medium term because the moving averages, no, nasa taas na lahat. So, alam naman natin na pwedeng mag-act as resistance yan. So, sa ngayon, nag-act as support itong 3.31 na level, and of course, the reason for that is previous resistance kasi to ng C-REIT, no? Meron tayong double top sa short term. So, of course, yan yung nag-act as support. So, ito ngayon, yung 3.31 natin, ang magiging S1 or support 1. So, itong 3.31 yung magiging support 1 and the possible support 2 for C-REIT since meron tayong previous range sa area na to. Pwedeng ang next support niya na medyo malalim, no? Sa 3.15. So, ito yung pwede nating tingnan na level for C-REIT. So, it looks like C-REIT, no, will move between 3.31 to 3.53 in the short term to medium term. Hanggat hindi gumaganda yung takbo ng market, mukhang mahirapan tong tumulak pataas, no? So, it's either dito siya magkakaroon ng consolidation or it's going to create a downward channel also kasi mukhang ito yung ginagawa niyang galaw din eh. So, if you see sa PSEI, halos same sila na nagmo-move pababa. So, this is either a downward channel or a falling wedge, no? So, para magkaroon talaga ng buhay, C-REIT needs to move past 3.56 area and mukhang matatagalan pa yon, no, para sa akin. So, the next stock, punta tayo sa STI. So, for STI Education Systems, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, August 27 pa. And during this period, yung nakikita kong pwede niyang gawin na galaw is malaking head and shoulders na pattern. So, you can see this is the left shoulder, this is the head or the peak of the pattern, and posible, no, na gumawa siya ng head and shoulders. So, that's why, if I remember correctly, nasabi ko during the stock chart analysis na ang naging basis ko is yung August 27, this stock needs to move past 1.54 and close above 1.54, no, para ma-negate somehow yung ginagawa niyang pattern. So, the thing about head and shoulders pattern kasi that's very important. Once the pattern is fulfilled or talagang nangyari at natuloy yung breakdown, the prices that it can go to is simply plotting kung nasaan yung head or yung peak and then ipa-plot mo yung neckline area, no? So, in this case, pwedeng halimbawa dito, tapos yung pwede kasi niyang kine-create na neckline, no, is this area. So, ibig sabihin, if mag-breakdown yung stock na to sa area na to, halimbawa 135, then it can go as low as 0.83, no? Pag na-fulfill yung head and shoulders pattern. So, this pattern kasi is a very bearish pattern and it signals the distribution phase, no? Or the reversal of the uptrend. So, ngayon, maiiwasan natin yan pag nag-close siya above 1.54 tapos hindi na bumababa and dire-diretso lang yung pagtaas niya, no? So, ngayon, ang gagawin natin, i-adjust natin yung levels ng STI. So, I'm going to remove yung S1, S2, and itong R1 levels, no, naka-plot ko pa rin dyan kasi para sa akin, significant pa rin naman siya. So, ang iniwasan lang natin, mag-breakdown siya dito sa trend line. So, for now, I think the support for this stock sa structure niya is yung 1.33. So, I can consider this as S1 sa ngayon. And itong level na to, yung 1.28 could be a possible S2. So, you can either treat yung level na 1.33 as the S1 and yung 1.28 as S2 or pwedeng range support, no, sa S1. But definitely, this is the crucial support area din. Yung S3 na range, no? Kasi pag nabasag to, for sure, downtrend na yung stock sa short term, medium term, and long term niya. So, hindi na maganda yung magiging galaw pag ito pa talaga yung nabutas niya. Which is, of course, possible pag natuloy yung head and shoulders na pattern. So, next stock, FGen. So, for FGen, I'm not sure entirely kung kailan ko huling napag-usapan tong stock na to. Hindi ko alam kung bakit walang vertical line. Pero looking at the areas that I've plotted, I think yung around July, no? Or baka last week of July ko siya nagawa. Kasi na-plot ko na dito yung support niya eh. And during this period, yung ginagawa naman niya is nagsusupport sa area na to. And I was anticipating na ang maging support ng FGen is ito, yung previous base niya, no? Kasi ang laki ng range na ginawa nito before and pwedeng ito sana yung maging support. Kaso nakikita nyo dito sa September 19, sobrang lakas ng selling na nangyari. So, also, the pattern that was being created by FGen,
descending triangle, no? So, ayan siya. Kitang-kita natin yung descending triangle. Tapos, nag-hold naman sana yung prices, no, for the first week, second week August. Pero hindi niya talaga nakayanan yung selling pressure. So, the thing about descending triangle pattern, so much like your head and shoulders, kailangan lang natin i-plot, no, yung highest area or yung peak niya, tapos doon sa support. And then, kung saan nangyari yung breakdown, all you have to do is plot it again. So, it's a possibility na pwedeng umabot, no, sa 14.36 yung FGen as a possible price pattern target. So, kaya siguro dire-diretso din yung pagbaba niya, no? And walang sumasalo kasi baka iniisip ng iba na dito siya magkakaroon ng support, no? So, papasukin ng mga traders or mga investors. So, surprisingly, ang pangit nung naging galaw niya despite this becoming as a somehow utility company, no? Kasi maraming renewable energy na play. So, sobrang affected lang talaga siguro din sa galaw ng market, no? So, ibig sabihin, for FGen, syempre, ititreat na natin as resistance, no? Yung 15.88 to 16.15 na level. And mukhang ayun nga yung nangyari at naging resistance na siya dito. So, syempre, ito na yung gagawin natin na R1 and tatanggalin ko na yung drawing natin sa descending triangle and itong level na to, yung 16.90, gagawin ko na tong R2. So, sa ngayon, this is the possible pattern target. Pero, syempre, hindi ko yun iti-treat as support kasi wala namang structure na available. So, ito yung 15, no? 15.04 na area, malapit dyan. Pwedeng makonsider to as S1. So, tingnan natin kung may nako-connect ba na support sa 14.36. Maghanap tayo ng S2. So, mukhang wala, no? Kasi ito na yung next na support. So, around 14.92 or 14.90. So, hindi naman exact yan. It's just that dito tayo nakakahanap ng specific support point, no? Towards the left further, may support na tinatamaan yung chart pattern target pero medyo malalim pa ng onte. So, nasa 14 na price area, no? So, ito siya. So, ibig sabihin pala, yung pwede nating gawin na S2 na price is yung 14.01, no? Kasi ayun yung kanyang multi-year low na support. So, around this area pala yung S2. And chart pattern target itong 14.36. Tapos, pwede na nating makonsider na range support, no? 14.91 up to 15.04 kasi may multi-year low din. Tapos, isa pa, sa FGen, it looks like it's creating another small descending triangle. So, ito siya. So, kung titingnan natin, ito yung highest part ng triangle tapos low. So, pag nag-breakdown din nga siya sa triangle, mukhang ito talaga yung pinupuntahan, no? Yung level ng 14.05, 14.09 up to 14.36. So, chart pattern target din pala niya yan pag nag-breakdown. So, it looks like if the market is still bearish at nagkakaroon pa rin ng bentahan, mukhang dito talaga yung punta niya sa 14. Pero, syempre, negated lahat ng bearish bias natin pag nakalagpas yung FGen ng 16.15. Kasi, mukhang short-term uptrend na siya niyan at medium-term uptrend din pag nalagpasan niya, no? So, next up, IMI. So, for IMI, last time I talked about this stock, October 2022. And yung bias nga natin is magkakaroon siya ng consolidation sa rectangle na to or sa box na to. Tapos magkakaroon siya ng support sa S2, no? And it looks like ayun nga yung nangyari so far. Pagka-breakdown niya, dito siya dumiretso. So, mabuti naman at hindi siya pumunta ulit, no, sa ilalim ng S2 at hindi na niya binalikan yung buong downward channel move niya. So, I think I'm going to remove this possible falling wedge na pattern. And nagkaroon siya ng support dito sa S2. Tapos, nagkaroon siya ng breakout, no? Dire-diretso yung pagtaas niya. Pero, ayun nga, may resistance kasi sa R1. That's why napipigilan. So, tatanggalin ko na yung S1 dito. And gagawin ko ng S1 itong previous na S2. And possibly, the next S2 price area is ito. Yung 1.82, no? So, dyan ko ilalagay yung S2 na support. And wala pa rin akong babaguhin sa resistances niya. So, andito pa rin tayo sa R1 and ito, yung R2. So far, looking good for IMI at may magandang volume, no? Nung nagkaroon siya ng support. So, I'm also going to remove this consolidation. So, ito na yung nagiging itsura ng IMI. So, if R1 makes a strong resistance tapos hindi niya talaga malagpasan, baka ang gawin ng IMI, no, dito lang siya magkaroon ng consolidation sa previous support niya na bottom range until makalagpas talaga siya para i-test yung R2. So, dapat hindi na talaga to bumaba ng S1 kasi tataas yung chance, no, na mabutas yung S2 because posibleng mag-cut or magbenta, no, yung mga nakasalo dito kasi
Hindi maganda na ganito yung galaw ng stock tapos pupunta pa siya sa ilalim ng support. So next up, Ali. So for Ayala Land, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, October 17. So posible nga sana na magkaroon siya ng consolidation dito because it was already at the very low area na support, So may double bottom na. So ang nangyari, nag-hold lang siya for 1 day nung October 20 pero sobrang lakas talaga nung selling. So alam nyo naman, Ali is part of the PSEI, is considered a blue chip. So, if the market is doing bad, nagkakaroon ng bentahan, syempre damay siya, So, hindi napigilan ng buyers to at dire-diretso yung pagbaba. And we also plotted the 52-week low here sa S2. Tapos, hindi rin siya napigilan, yung pagbaba ng prices. So, this means adjust na naman tayo ng levels, for Ali. So, syempre, this is going to be converted into a resistance, yung previous support niya na double bottom. And itong level niya na 52-week low, syempre magiging resistance din yan. So, itong 20.86 to 21.37, R1. And yung 22.27 area is R2. So, itong R1 level, R3 na yan. And ito, tatanggalin ko na tong mga levels na to, Kasi mukhang malabo niyang mapuntahan yan in the short to medium term. So, as you can see, yung previous support natin na 52-week low, yan na yung nag-act as a resistance, Napigilan niya for 3 to 4 days. So, medyo nahirapan yung Ali. So, ngayon, ang current support niya is this level. So, yung 18.81. So, S1 yan. So, ibig sabihin, kung magsa-stabilize yung price, baka dito lang siya mag-move around this area. So, tingin tayo, towards the left kung ano yung possible na support pa ng Ali if mag-breakdown sa S1. So, we can see na kaya pala nagkakaroon ng support sa level ngayon kasi meron tayong previous support din before. Tapos, kita naman natin na resistance nga siya dati, So, ito siya. And we can also see na meron tayong malaking consolidation. So, it's possible na ang support na sunod is 17 and also 15.11, So, ito. So, ibig sabihin kung babalik tayo sa present day, pwede natin masabi na 17.09 yung S2 na support, So, this is your S2 and yung 15.11 is your possible S3. So, medyo malalim pa, pag nagkaroon pa ng further na bentahan or sell-off sa market. So, it's very crucial pala sa Ali na kung kaya niyang mabuhayan is mag-breakout man lang siya, at mag-move sa 22.30 or 23 price area. Kasi pag hindi niya yan nagawa in the short term to medium term, it looks like magko-consolidate lang siya or move lower, with how the market is doing. So, meron tayong inaabangan na ex-date sa dividends, November 11. So, at the date of this recording, 2 days from now. So, sa Tuesday yan, So, ibig sabihin, pwede tayong maka-experience ng drop, na around 1.40%, Pwedeng less than 2%. So, at these levels, kung dito lang yan, tapos may 1.41 to 2, hindi naman masyadong grabe yung effect kasi andun pa rin naman siya sa loob. Pero kung yung prices, pumunta sa S1 before the ex-date, tapos magkaroon ng drop, pwedeng yun yung mag-cause ng breakdown. So, kahit hindi masyadong optimistic scenario, okay na andito na lang yung Ali na price, Basta hindi siya pumunta ng 19 price area, kahit magkaroon ng ex-date, hindi pa rin naman siya magbe-breakdown sa support. So, for now, okay na andito lang yung level niya. Pero ang kailangan talaga niyang gawin, malagpasan yung R2 para hindi matuloy yung matagal na consolidation or yung pagbaba pa ng prices further. So, next up, DMC. So, for DMC, the last time na napag-usapan ko tong stock na to, medyo matagal na. So, halos 2 months ago na, So, nung September pa. And during this period, ang nakikita kong resistance niya was the R2 levels. So, nakikita nyo naman ang reason kung bakit because meron tayong swing high sa level na to. And during this period, hindi talaga niya malagpasan or hindi talaga niya ma-overcome itong level na to. Nung tumataas siya tapos after a few days babagsak, tataas after a few days babagsak. So, the reason kung bakit nagkaroon ng sell down after the end of October, first week ng November, ito, kasi nagkaroon tayo ng ex-date na around 4.35%. So, at these levels, syempre magdadrop siya ng 4%, nagdrop siya dito, nabutas yung possible support area, tapos nagkaroon pa ng further selling because as you all know, one of the big components ng portfolio ng DMCI Holdings is SCC. And nakita naman natin kung ano yung nangyari sa earnings ng SCC.
And probably a lot of traders or investors were also expecting na mababa yung magiging overall income ng DMC. So, nakikita nga natin dito sa earnings, no, negative 42% compared sa 3Q 2024. So, grabe, no? Halos kalahati yung nabawas sa earnings nila. So, it's not very surprising na magkakaroon ng bentahan. So, by the way, if you haven't watched yung video ko talking about SEC, so I'll put the link, no, sa upper right ng screen. So, pwede nyo mapanood yan kung ano yung thoughts ko sa SEC, if it's a good buy or a good buy. So, ngayon, we're going to adjust the levels for DMC. So, para sa akin, itong possible support area na to, syempre gagawin ko na tong R1, no? And I'm also going to use this as the R2. So, kita naman natin na may support, tapos nag-resist. So, yan yung R2. And I'm going to treat this level as the R3 for the stock, yung 11.60, no? And sa ngayon, mukhang I'm looking at the S2 level as gagawin ko na siyang S1. So, nagsusupport naman siya ngayon sa level ngayon, no? So, ang tanong, anong pwedeng mangyari sa DMC or sa DMCI pag nag-breakdown pa siya sa S1? So, tingnan natin towards the left yung possible support, no? So, medyo malalim kung nasaan yung next na support. So, meron kasi tayo ditong previous na range. So, it's possible nasa 9.70 or kung magiging sobrang bearish talaga natin sa 9 na price area, no? So, medyo malalim pa pala yung pwedeng puntahan ng DMC. So, 9.70, this could be the S2 price. And 9 is going to be your S3. So, medyo malalim nga talaga. So, kung titingnan din natin yung potential price target na area, kasi yung DMC nagke-create siya ng pattern, no? So, ito yung consolidation niya. So, halimbawa, magkaroon talaga ng breakdown tapos tuloy-tuloy, you're simply going to plot the chart pattern target here. And kung worst case scenario talaga, no, pwedeng umabot ng 8.28 yung possible drop niya, no, pag hindi maganda yung earnings niya sa succeeding weeks or succeeding quarters, no. So, 8.28, tingnan nga natin kung may possible support. So, ayun din, no. May support nga around November 2022. So, tingnan natin, no, kung kayang bumawi ng DMC. So, it would really take a lot from SEC din na dapat tumaas yung earnings ng SEC in order for DMC to improve. Pero sa ngayon, kung DMC solely lang pinag-uusapan natin, baka mag-benefit naman sila sa Maynilad IPO, no? Tingnan natin kung ano yung mangyari doon in the coming days or weeks, no? Kasi kung mag-improve yung galaw ng Maynilad, baka madama yung DMC since holdings din nila, no, yung Maynilad, no, aside from SEC. But definitely, in order to somehow have a good trajectory, so DMCI needs to move above R1 and R2. So, kahit dito mo lang siya pumunta, no? Kasi, kung hindi niya gagawin yan, pwedeng move lower or dito lang siya magstay. So, baka gawin niya lang ulit yung move na ginawa niya na to, no? Kagaya ng early part of this year, nung April to May. So, andito lang yung galaw niya. So, tingnan natin, no? In the coming weeks. So, next stock, URC. So, for URC, medyo marami akong drawings na nagawa dito. And matagal na rin, no? The last time that I talked about this stock. So, medyo 2 months na din. So, for now, I'm going to remove, I think, pretty much every part of the drawings here kasi hindi na significant yung levels na yan at nalagpasan niya na, no? So, tatanggalin ko na itong R1 levels, itong previous na to, na levels na yan, yung ginagawa niyang rising wedge, the R3 and R4, tapos ititira ko na lang yung levels na to. So, 77.14 area up to 80.42 is a very crucial area for URC. So, kung makikita nyo, nagkakaroon siya ng falling wedge na pattern. Tapos, nung nalagpasan niya yung falling wedge, ang nakapigil sa kanya sa 77.14 na area is yung previous resistance. And yung previous support kasi na to, kung makikita nyo, no, parang triple bottom yung ginawa niya sa medium term, hindi rin nalalagpasan ng URC. So, I think the reason then for the selling nung first week to second week of October is this level, no? Nagkakaunahan sa bentahan. So, para sa akin, ito yung gagawin kong R1 and then yung 80.40-ish na price, yan yung R2, and the current S1 for this stock, I think nasa 69.05. Tapos, S2 pa rin itong price area na to. So, para sa akin, ang pwedeng gawin ng URC, either magkaroon siya ng malaking consolidation dito or pwedeng S1 to R1 lang yung galawan niya, no? So, nakikita naman natin sideways yung movement talaga niya kahit sa MA20 and MA50. So,
in order for URC to move higher or may gawing magandang galaw, kailangan talaga niyang lagpasan yung R2 resistance. Because if that happens, then above na siya sa MA20, MA50, and MA100. So it could possibly signal na mag-move higher siya and move into an uptrend, no? So hindi maganda pag nag-breakdown siya sa S1 because that would mean S2 na yung sunod niyang pupuntahan. Tapos pag nag-breakdown pa siya sa S2, then malalim-lalim yung pwede niyang puntahan kasi the next support is this area here. Yung 52-week low niya na, no? Sa 57 price area na 57.84, 57.85. So ito yung S3. So tingnan natin kung ano yung possible na gawin ng URC in the coming days or weeks. So next up, TEL. So for TEL or PLDT, the last time that I talked about this stock last month, so October 15. And ito nga yung bias natin na pwede lang siyang maglaro, no, sa consolidation in between your S1 and R1. And mukhang ayun nga yung nangyari. So meron lang tayong mga a few times na nagkaroon siya ng overshoot pero nababawi. So I think this level is providing the stability for TEL, no? So, tatanggalin ko na yung mga ibang drawings ko dito para mas clear. So, since wala naman siyang masyadong ginagawa na difference, I think wala akong babaguhin sa levels niya. So, siguro i-adjust ko lang yung S1 sa area na to kasi naging support na. Tapos, lalakihan lang natin yung range. So, yun lang yung binago natin pero parang wala pa rin naman. Actually, binabaan lang natin yung support kasi ito yung pinuntahan niya na levels eh. So, I think the bias is still there na pwede pa rin siyang magkaroon ng consolidation. So, ang ayaw lang natin, baka mabutas yung S1, no? Dahil gawa ng market na ang pangit ng galaw. So, if this makes a breakdown sa S1, then pwede siyang pumunta sa S2, no? Tapos, it's very near already the psychological support at 1,000. So, dapat hindi talaga yan mabutas. Kasi pag nabutas yung 1,000, sobrang taas ng likelihood, no? Or ng chance na bumaba pa siya further. So, dapat ito na talaga yung lowest level niya kung gusto niya mag-survive, no? And how do we somehow anticipate kung nakapag-reverse na yung stock? So, I'd say if malagpasan niya yung R2, na levels, pwedeng yun na yung sign ng reversal ng stock kasi above na siya sa lahat ng MAs na yun and sobrang tagal niya nang hindi nagagawa yan. No? If we're going to look at the chart of TEL, the last time that it was above all the MAs, nung August pa of last year, no? July, August last year. So, pag andito kasi siya sa above ng R2 levels, no? Most likely above na siya sa lahat ng MAs. So, pwedeng nasa short-term and medium-term uptrend na siya and probably will transition into a long-term uptrend. So, up until yung galaw niya dito lang or below R2, mukhang wala tayong maaasahan sa TEL kundi mag-sideways move or will try to move lower, no? So, next stock, punta tayo sa SEB. So, for SEB, medyo matagal-tagal na simula nung napag-usapan ko tong stock na to. So, I'm not sure kung bakit nawala yung mga drawings ko, no? But anyway, since matagal ko na siyang napag-usapan, most likely hindi na ganun ka-relevant yung kanyang levels na na-plot ko before. So, ulitin ko lang din naman. So, ngayon, nakikita natin na yung TEL is moving towards a downward channel. So, kitang-kita natin, ito yung ginagawa niyang move, no? So, you can either consider that as a downward channel or falling wedge. But one thing is clear, sinusundan niya yung pattern na pagbaba. And currently, it has a support sa level na to around 28.80. So, ito yung kukonsider natin na S1. And somehow may confluence doon sa S2 support niya. So, ito, no? Yung 52-week low niya nung December of 2024 pa. Around 27.10 na area. So, we can also consider this area as a support, yung 27.63. So, mukhang S2 range niya to, no? And andun nga yung point din ng falling wedge pattern niya or ng downward channel. So, ibig sabihin for SEB, pag nag-breakdown to sa S1, wala na siyang ibang pwedeng puntahan kundi itong S2. So, sa ngayon, the possible resistances for SEB, 31.28. Siyempre, previous support natin yan. So, role reversal, magiging resistance. And then, this area here sa 32.78. So, R2. So, ibig sabihin, hindi maganda yung ginagawa ng SEB sa ngayon. So, in order for SEB to create the reversal at ma-confirm yung reversal, kailangan above na siya ng R2. So, much like what I said sa TEL, pag nalagpasan niya yung R2, most likely above na siya ulit sa lahat ng MAs, no? So, sa ngayon kasi, yung bias natin very negative and very bearish kasi below siya sa lahat ng MAs, tapos nakikita natin na yung pattern niya is pababa talaga. So, worst case scenario, mabutas pa niya yung S2, no? So, wag naman sana kasi yung next na support medyo malayo ulit at malalim, nasa 26 na. So, ito.
So, yan ata yung pinaka-lowest pa niyang napuntahan, no? Since 2024 pa. So, walang ibang ginawa yung SEB so far kundi magkaroon ng sobrang laking consolidation. So, ito siya. And yung consolidation na yan, yung 2023 pa, no? So, mukhang nadamay din nga talaga sa galaw ng market yung SEB. And alam nyo naman, for the recent times, no, recent periods, parang nagiging mababa yung travel, no, in terms of international. Parang marami na talagang pumupunta sa mga ibang ASEAN countries. So, nalulugi tayo pagdating sa tourism. So, that's probably the negative catalyst for SEB, no? Pero somehow, parang may nabasa ako na article or news na nag-i-increase nga daw sila ng fleet nila. So, dumadami yung iba nilang mga airplanes. So, probably they're expecting a high demand in travel soon. That's why ginawa nila yon. Pero, the market is thinking otherwise, no? So, let's see kung mag-hold ba itong mga significant and important prices na to or papatuloy lang ng SEB yung sideways move niya for the remaining days or weeks of the year. Next stock, GT Cap. So for GT Cap, the last time that I reviewed this stock last month, so October 2, and yung bias lang din ulit doon, no, ito. So gagalaw yung price between your S1 and R1 or R2 resistance, which ginawa naman niya, no, for about 2 to 3 weeks. Kaso hindi napigilan ng S1 support yung bentahan na nangyari, no, sa overall market. So GT Cap, syempre being one of the first liners out there, nagkaroon ng bentahan, and sa ngayon nga yung S2 support niya nabutas niya rin and is actually acting as the resistance ngayon. So ayan, hindi siya makalagpas doon sa S2, which is around the 531.16, 531.20 levels. So, of course, I'm going to treat this now as the R1 resistance. Yung S1 natin, syempre gagawin ko ng R2. Tapos tatanggalin ko na tong R1, R2, and R3. And yung consolidation, tatanggalin ko na rin. So, for the current support of GT Cap, around this level sa 500.05. So, that's your S1. And for the S2, mukhang ito, yung 52-week low niya no, nung March, 460.80. So, not looking good for GT Cap, no? Mukhang nagke-create siya ng falling wedge na pattern around this level. So, ibig sabihin, pwede niya ring puntahan yung area na to, no? Yung below S1. So, ibig sabihin pala, at a minimum, para maging somehow optimistic tayo sa GT Cap, dapat lagpasan niya yung R2. Kasi at least labas na siya dun sa downward pattern niya. Tapos above na siya sa MA20, no? Kaso lang, ayun nga, nakaabang lang din kaagad yung MA50 at MA100. So I think kahit makalagpas yung GT Cap sa R2, hindi pa rin magiging maganda kasi baka dito lang siya maglaro sa consolidation na yan. Pero at least, no, hindi na siya papunta towards sa lower prices ng S2. So, yun lang yung dapat gawin ng GT Cap, at least makalabas siya sa R2, no? Para hindi niya nasundin yung move na to pababa. So, I think sobrang affected din talaga sa sell down sa market. So, if patuloy yung bentahan sa market or walang mangyari, it looks like sideways move or pababa tayo sa pattern na ginagawa niya. So, if you want to watch my other videos and learn about other stocks, so you can click towards the right. So, diyan ko napapag-usapan, no, yung mga ibang videos regarding the stock market na hindi masyadong related sa charts, no. Talking about trading management, trading psychology, and other stock market concepts. So, if you found value sa video na to and you've learned a lot, make sure to click that like button and don't forget to subscribe sa channel na to. So, ayun lang, and thank you for watching this video.